7 taon matapos madiskubre ang 5 metal cylinders na naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina customs broker Mark Taguba, warehouse man Fidel Anoche D, dummy consignee na si Irene Tatad at ang negosyanteng si Kenneth Do. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong para ito sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act tulad ng smuggling, misdeclaration at transportation and facilitation of smuggled goods. Sa 89 na pahinang consolidated decision ng Manila RTC Branch 21, sinabing sa pamamagitan ng kanilang hiwa-hiwalay at sariling mga aksyon na isagawa ang pagpasok sa bansa ng ilegal na droga. Kahit wala ang kanilang mga pangalan sa mismong shipping documents, ayon sa korte, indispensable ang partisipasyon ni Taguba, Tatad, Dong at D. May 2017 ang dumating sa bansa ang shipment mula China na idineklarang mga gamit sa kusina at mga sapatos. Pero sa pamamagitan ng tip mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China, ni-raid ang isang warehouse sa Valenzuela noong May 26, 2017. Dito natuklasan ang 5 wooden crates na may metal cylinders na pinaglagyan ng aabot sa 602 kilograms o mahigit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 6.4 billion pesos. Ayon sa korte, ang negosyanteng si Dong daw ang kumuha kay Taguba na siyang nagbigay ng listahan ng mga laman raw ng shipment at detalye ng may-ari nito pati na delivery address. Si Taguba naman ang kumuha kay Tatad bilang dummy consignee. Hindi rin daw dumaan sa tamang inspeksyon ng shipment. Si D naman daw ay hindi lamang warehouse man, kundi ultimate consignee ng shipment. Nakalagay kasi ang pangalan ni D, contact details at address sa mismong packing list mula sa Xiamen, China. The court found them guilty for all 3 charges of the prosecution. Particularly, the court found conspiracy among the accused. I think this would send a message to those who are involved in illegal importation that the law is there to punish an illegal act. So nakalagay, now we have to advance the 1 million, di ba? Yes. To Jack so he can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. During the meeting, you personally turn over the 5 million. Di ba? Same manner, you likewise turn over the 1 million to Jack when we meet. So, nagbigay ka ng? Nagbigay po ako ng 1 kay Jack. Nagbigay ka ng Jack. Tapos, ito na nga, because of this, pumunta ka na ng? Yes po, pumunta po ako ng Davao. Oh, sige. Nag-set po sila ng araw. Oh, sige. Yun po. Tumawag po si Jack sa akin nung gabi. Ang sabi po niya is parang nag-aalangan si Pulong daw, sabi ni Small. Kasi daw si father ko raw is siya yung nagbulgar nung mga swing noon ni Commissioner Alvarez. So sabi niya magulo daw yung grupong yan, ganyan. Sabi ko naman, retiro na yung tatay ko. Ako naman ang nagtatrabaho. Sabi ko magkahiwalay kami. Tapos nag-usap kami, nag-inom kami sa labas. Pagkatapos ng sabi niya sa akin, parang hihilutin lang daw yan, ganyan. Magdadagdag na lang daw ako. Sabi niya dadagdag na lang daw ako ang uli ng 2M. So yung 2 million hindi mo binigay na yun? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kay Jack. Kay Jack, pero with the understanding na eventually, kanino mapupunta yun? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong. Sabi po nila. Sino yung Pulong? Again, just for the record. Ang sinasabi po nilang Pulong is si Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay. Ngayon, nagbigay ka ng 5 million kamo kay Small Abiliera. Yes po. Okay. Siya, first time mo lang siya na-meet, si Small Abiliera? Yes. First time po. First time. So in this case, kay Small Abiliera, sa grupo nila, na-name drop yung Pulong, pero nangyari. Natanggal yung alert mo. Di ba? As Yes, you mentioned. yes, Your Honor. Okay, so sigurado ka. Nung nagtatransaksyon ka doon, sigurado ka na, nung natanggal yung alert, sigurado ka na si Pulong talaga yung nasa likod nun. Hindi ko na-meet yung tao, Your Honor. Hindi, tinatanong ko lang, as far as yung Davao Group is concerned, kasi nagbigay ka ng 8 million eh. Di ba? 8 million. So, kampante ka na totoo yung sinabi nga sa'yo na si Pulong yung nasa likod niya. Basta importante lang, Your Honor, may labas yung container. Oo nga, naintindihan ko yun. Pero kasi, ang pinupunteriya natin dito kasi ganito, no? Ito yung, kung saan ko dinadala itong aking line of questioning at yung mga iniimbitahan kong mga witnesses. Merong 6.4 billion pesos worth na droga na pumasok. Okay?
Bakit nakapasok ito? Dahil hindi ito sa glitch, hindi to computer glitch or incompetence, hindi. Yung mga nagpasok nito, sigurado sila na lulusot yung kargamento. Lulusot. So, sino yung mga nilalagyan para masigurado na lumulusot ito? Ngayon, may nag-alert nga na-alert yung mga kargamento, pero sino yung nagmamaniobra para matanggal yung alert? So, ito na nga. Lumabas ito sa report ni Senator Lacson, itong Davao Group through Charlie Tan. Kilala mo si Charlie Tan? No, Your Honor. Hindi mo kilala? Andito sa text message mo. Your Honor, kasi nung time na yun, yun po ata yung kay Jack Lam, narinig ko yung balita na Okay. lumabas yung pangalan niya. So, hindi mo siya kilala na player siya? Hindi po. Hindi. Pero na-mention mo lang dito. Na-mention ni Tita Nani. Yes po. Okay. Na-mention ni Tita Nani. Si Tita Nani, sa Davao Group siya, is not? Yes, Davao Group. Okay, Davao Group. So, na-mention din ng mga natanong natin from Customs about the Davao Group. So, itong Davao Group, tatlo na ang nag-mention. Si Senator Lacson, ikaw, tsaka si Deputy Commissioner Gambala, na at least na naririnig nila. So, ito na nga yung Davao Group na nag-hover sa customs operations. So, yan yung, at least yung Davao Group na lahat sila, ang sinasabi ay itong si Pulong. Okay? Pero, ano yan? Pakibasa. Tita Nani, binigay ko na po kay Tito Jojo, pati yung kay P. Sino yung P? Yun po yung Pulong po. Pulong. Pulong is Paulo Duterte. Ha? Yes po. Okay, just to be sure lang.